Again friends, welcome sa ating episode, Cleaning of Inhibitor Switch Montero Sports. Ang inhibitor switch, also known as neutral safety switch, isa siyang safety device na pumipigil sa ating sasakyan mag-start kung hindi nakalagay ang shifter sa park or neutral. Ang device na ito ay nagbibigay sa atin ng safety dahil ang ating sasakyan ay hindi uusad or moving forward unexpectedly pag nag-start tayo ng engine. So ito yung ating inhibitor switch. Kita natin ang ating linya. So yan ang kakalasin natin. And again friends, mayroon tayong mga bolts, mayroon tayong adjuster bolts sa cable natin, at mayroon tayong dalawang mounting bolts, no? GS at saka 14 ang ating gagamitin para makalas natin ang ating inhibitor switch. Medyo masikip ang sa ilalim, kaya ilagay na lang natin sa kabilang ating cellphone para sa video natin. So habang kinakalas natin yan, talagang mababa, hindi ako naglagay ng jack. Ito na lang. Ito na, nakalas na natin ang ating inhibitor switch. So i-service natin yan. Ang ating inhibitor switch, na-experience natin na walan tayo ng drive habang tumatakbo. No? So biglang nawala, kahit na nung bigay natin ng gas, wala, hindi siya tumatakbo. So pag uwi ko, pati neutral ay nawala na. So kailangan na natin ng service. Huwag muna nating palitan, kundi try natin na i-cleaning. So ito yung mga kailangan natin, my friends, sa ating cleaning session ng ating inhibitor switch. Mayroon tayong electronic cleaner, no? Grasa, sandpaper, at mayroon din tayong carb cleaning. Ang carb cleaning natin, hindi natin gamitin yan sa loob, sa labas lang ay spray natin. Ang gamitin natin sa loob, of course, ang ating electronic cleaner. So ito yung ating inhibitor switch. Mayroon siyang lock, no? Mayroon siyang pin sa gilid. So tanggalin muna natin yan bago natin makalas ang ating inhibitor switch sa loob. So gamitan natin yan, flat screwdriver. Ito pa ang gamitin natin para mas madali. Ang ating service is DIY service, no? Natutunan lang natin ito through panonood natin sa mga mekaniko. Natutunan natin ito sa iba pang videos ng ating mga kaibigan. And then lately, nagkaroon tayo ng experience sa pag-service nito. Okay, mayroon siyang mga screws. Ang ating inhibitor switch, mayroon siyang 6 na screws, no? So tanggalin natin yan, i-unscrew natin ang 6 mga screws. Okay, 3 sa gilid, 2 sa ibaba gilid, at 1 sa gitna. So 6 lahat ang ating screws. Okay, so my friends, simple lang naman ang pag-service ng cleaning nito. Okay, so ito siya, itong laman ng ating inhibitor switch sa loob. Okay, makita natin na marumi na. So that is why nagkaroon tayo ng nawalan tayo ng contacts, no, sa loob ng ating inhibitor switch. So mga duming ito ang naging sanhi ng pagkakawala natin ng contact sa different gear ng ating sasakyan. So kung makita natin yung isang bronze natin doon, no, nandoon na sa kabila nakadikit. So maybe ito isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng miscontact, no, ang pagkawala ng contacts ng ating mga electronic parts ng ating inhibitor switch. So nakita natin yung mga maruruming grasa. So ito yung mga kailangan natin. So baklasan natin ang lever na ito
Okay, makita natin. Ayan. Okay, mayroon tayong tatlong bronze doon. So, i-service muna natin ang case nito. Nakita na ninyo, marami ang sa loob. So, lagyan natin ito ng ng electronic cleaner. Huwag tayong gumamit ng carb cleaner or brake cleaner dahil magiging sanhi yan, no, ng pagkakaroon ng hindi maayos na contact sa ating electronic parts, especially magkaroon ng ng misalignment, especially pag natamaan ng ating rubber sa gilid. So mas para safe tayo, gagamit tayo ng electronic cleaner. So yun, nakita natin ang gilid ng ating lever, maraming dumi. So gagamit tayo ng sandpaper na 1,000 yata ito, no? Mas pino. So spray lang natin para matanggal natin ang mga dumi ng ating inhibitor switch. Unti-unting mawawala yan. Purasan natin, of course, gamit tayo ng malinis na basahan. Okay, this time servicing the three metal parts. Para siyang bronze, no? Okay, marumi na ang mga ito. So kailangan nating i-service. So tanggalan natin. Bawat bronze ay meron siyang coil spring. Huwag nating kalimutan, may mga coil spring yan. Okay, tatlo. So ito yung mga coil spring sa ibaba. Ito yung nagpo-push ng ating mga metal parts, no? Para magkaroon ng contacts. Okay. So marumi na nga. Yes, pinapakita ko sa inyo kung gaano karumi. Yan. Ibig sabihin, mahina ang contact nito sa loob. So, bago natin linisin ang coil spring at mga bronze na yan, i-spray muna natin, linisin muna natin ang plastic na ito. Dahil deposited na ito ng maraming dumi. Yan, sa likod dito marami ding dumi. At ang nasa loob na pinaglalagyan ng tatlong contact bronze at coil spring ay marumi na rin. So, linisin natin yan.
next is cleaning of these parts. Ito yung bronze natin. So nakita natin yung contact portion nito ay yan, burado na, marumi, punong-puno ng dumi. Kaya spray natin ng kaunti ng contact cleaner at pagkatapos idaan natin ito sa ating sandpaper. Tapunasan muna natin bago i-sandpaper. Yes, ito na. So, tingnan natin ang resulta pag na-sandpaper natin yan. Ayan. Okay, naging makintab na, makinis na. So, natanggal na yung dumi na nakakapit doon. Of course, magkakaroon na ito ng magandang contact sa loob ng ating inhibitor switch. So, bawat isa ay dapat linisin natin. After servicing ng tatlong bronze na yan, i-service din natin, ilisin din natin ang ating coil spring. At matapos nating may spray, dapat hilahin natin, no? Pataas para yung coil spring natin babalik yung dating forma nito. So of course, dahil sa katagalan, unti-unti na itong bumababa. So konting hila lang para tumaas naman ito. Magkaroon siya ng pagtulak, no, sa ating tatlong bronze. Okay. Next, ito naman ang ating i-service. Makita natin, no? Punong-puno na siya ng mga grasang maraming dumi. So ito ang naging sagabal sa pagkakaroon ng contact, no? Ng pagdaloy ng contact ng sa loob ng ating inhibitor switch. So punasan muna natin. I-spray natin yan ng electronic cleaner para matanggal natin itong mga natutuyo at mga depositong dumi sa loob ng ating inhibitor switch.
So spray punas hanggang matanggal natin yan, especially yung mga natutuyong grasa sa loob. Okay, matapos na siguradong malinis na, of course, kailangan nating daanan ito ng ating sandpaper. Okay. Yan, para bumalik yung contact nito. Matanggal yung mga nakakapit na mga nakakapal na dumi doon. Yan. Okay, lahat yan ay dapat daanan natin ng sandpaper para mabalik ang contacts sa ating inhibitor switch. This time, lagyan natin ng grasa, no? Ang tatlong bronze, ang coil spring natin, at ang mga nalitis natin bago lang. Okay, ito rin, lagyan din natin to ng grasa. Lahat yan, lagyan natin ng grasa. Yan. Okay. Malinis ang lahat, ibalik na natin ang ating inhibitor switch, i-assemble natin ulit, siguraduhin natin na lahat ay nasa tamang posisyon, ibalik natin ang mga screws, iklitan natin ng maayos.
bago natin ikabit, mayroon akong inihandang isang maliit na diagram kung paano natin ikabit ang ating inhibitor switch at saka adjustment dito. So, ang adjustment dito, ilagay ang shifter sa neutral, luwagan ang adjusting nut para ang control lever ay gagalaw. Ang manual control lever ay iset sa neutral position, tapos i-align ang dalawang butas ng control lever at ang butas ng inhibitor switch. So ito yung ating control lever sa ating inhibitor switch. Yan, konektado yan sa ating transmission cable. So ito yung ating manual lever, konektado yan sa ating transmission cable. Ang ating manual lever ay meron siyang adjusting bolt, no? Meron siyang adjusting bolt. So pag nag-adjust tayo, dapat luwagan natin ang ating adjusting bolt. Ito yung tinuturo ko. Okay. So ang ating inhibitor switch ay meron siyang lever, manual lever. So dapat ang ating manual lever ay naka-position or naka-align siya sa ang butas ng ating manual lever ay naka-align sa butas ng ating inhibitor switch. Yan. So mayroon tayong dalawang mounting bolts. Yan, dapat naka-align ang butas ng ating manual lever sa butas ng ating inhibitor switch. Yun ang isa sa mga dapat ating tandaan pag nag-adjust tayo ng ating inhibitor switch. Ang ating inhibitor switch ay mayroong dalawang mounting bolts. May mga butas yan, no? Mounting bolts. So, numero ng ating mounting bolts, yan ang kinakalas natin is Gis. Ito naman yung adjusting nut natin. Ating adjusting nut, kapag nag-adjust tayo, niluluwagan natin yan para ang lever natin ay gagalaw. Yan. Pag na-adjust natin, pag niluluwag natin ang ating adjusting nut, gagalaw ang ating lever. So dapat, kaya nga dapat naka-align yan sa butas ng inhibitor switch. Okay, after service, balik na natin. I-test natin. Try natin to. Support tayo. Tingnan natin kung drive. Okay, may drive na tayo. Okay, so drive na tayo. May drive tayo. Neutral natin. Okay, meron tayong neutral. Arc. Guys na.